So, welcome to our event for this evening. Anyway, my name is Coach Ralph. So, before we start, gusto ko lang muna makita ang lahat ng magaganda sa loob ng Zoom natin for this evening. So, before we start, I would like to greet everyone a belated Merry Christmas to every one of you guys. And of course, advance Happy New Year to everyone na andito po sa Zoom natin. So, big shout out to Coach Jericho, andito po siya, and Icon Lance, and si Sir Joey. And syempre, shout out to everyone na andito. Yung mga hindi po naka-open camera, dapat mag-open camera po kayo kasi kung hindi po kayo mag-open camera, tatawagin ko po kayong lahat isa-isa. So, before we start, gusto ko lang po sabihin kung ano ba yung event na meron tayo right now. So, our event for this evening is Why Pursue Digital Business. So ngayon, ang mga guest speaker natin, our speakers, our mentors for today's event is mag-explain sila kung bakit magandang ipagpatuloy ang business na meron tayo. So of course, bago ako magtuloy-tuloy, gusto ko lang munang ipakilala kung sino yung host nyo for this evening. Anyway, my name is Coach Ralph, so I will be your host for today. So right now, okay lang ba? Na-shoutout ko muna lahat ng andito sa Zoom. So, okay lang bang makita kung asang bansa kayo? Para at least magtuloy-tuloy tayo, and lapag nyo na kung saang bansa ka ngayon para at least mag-greet natin. So, hello po, Ma'am Maripe from Italy, and Ate Junalyn from Hong Kong. Hello po sa inyo. Good afternoon po dyan sa inyo. Good evening. So, Icon Lance from US. Good morning po dyan sa'yo. So, ayan. Sino pa po ba ang mga gusto magpa-shoutout? So, thank you, Mentor Domingo, sa pag-invite. So, thank you so much daw kay Mentor Domingo for inviting Ate Maripe. So, sino pa pong andyan? Pwede po kayong mag-comment kung asang bansa po kayo. So, shoutout po sa inyong lahat. So, kay Sir Axel, big shoutout po sa'yo. Good evening po sa'yo. So, hopefully, you're doing well this Christmas. So, kay Ate Kyra from Saudi Arabia, from Joey from Philippines, big shoutout po sa'yo. And of course, to everyone na andito, comment lang po kayo dyan. So, of course, nakita ko natin yung mga speaker for this evening, and sobrang gaganda po talaga nila. So, Ate Michelle, big shoutout po sa'yo from Kuwait. Good evening po sa'yo, and thank you po Sir Jerwin sa pag-invite sa akin. Big shoutout po. So, Sir Michael from Taiwan, and good evening po sa'yo. So, Pogi daw ng host, maraming salamat. Wala po akong regalo for this Christmas. Okay? So, of course, sa lahat ng mga nasa US, sobrang grateful po kami, and we are very thankful na andito kayo for giving us time to be attended in this Zoom event. So right now guys, gusto ko munang maramdaman kung ready na ang lahat ng andito. Kung ramdam na ramdam mo nang marami kang matutunan, can you please type, I'm ready? Syempre, kapag hindi umabot ng 20, yung nabasa kong I'm ready, hindi po tayo matutuloy. So sobrang dami na. Of course, sobrang ready na po lang lahat. So, ngayon, our first speaker is syempre, isa sa pinakamalupit, isa sa pinakamaganda. So, right now, so I am very excited na ipakilala sa inyo our first speaker for this evening. Of course, she is a newest Millionaires Club of our company, a Silver Executive Prime, and of course, a hub owner, and sobrang lupit kasi she is top 16 of Technocrat 2024. So without further ado, let us all welcome a former teacher, mentor, Irene Madrona. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Calling all the fighters. Ayan, so thank you so much po sa ating napaka-poging host. Ayan, thank you Coach Rob sa pag-introduce sa akin. Ayan, kung naririnig po ako loud and clear, pa-type naman ng number 31. Sige nga, pa-type nga ng number 31. Ayun, so thank you so much sa mga nagta-type. Ayun, active na active yung mga attendees natin ngayon. So, syempre, andyan na po yung slide ko, di ba? Ready agad. So, ang topic po natin ngayon, why pursue digital business? So, bago tayo mag-proceed dyan, aside sa napakilala tayo ng host, pakilala din po muna ako sa inyo. Okay, I am Coach Maria Irene Madrona. I'm a licensed professional teacher po. And then, syempre, sabi nga ng ating host, Millionaires Club member. Part po tayo this year ng Millionaires Club member. And then, syempre, ang pinaka-latest achievement po, naging part po tayo ng top 16
sa buong Technocrat. Ibig sabihin, isa po tayo sa kumikita ng malaki kasi super dami po ng mga members and distributors po ng community, pero isa po tayo sa naging part ng top na yan. So, syempre, ayan, yan po ako. And then, syempre, maririnig niyo po mamaya, di ba, nakaka-inspire agad bilang teacher, ayan. So, syempre, isa din po sa magtatalk mamaya, isang OFW. Kumbaga, OFW yung share and then syempre yung speaker po, which is ako, is dati po akong empleyado. Ayan, so sa title pa lang ng topic natin or training natin, ibig sabihin, bakit kailangan magnegosyo? Okay, so first slide natin, pakita ko po sa inyo, ayan. So kung makikita nyo po, dati po akong teacher. Sabi nga, akala ko before na pag nakapagtapos, nakapaghanap ka ng work is papunta ka na, 'di ba, sa success. Kumbaga, makakaahon-ahon ka na sa buhay, pero hindi pa pala. So, umabot pa ako ng 4 years na nagtrabaho, naging empleyado. And yan po, sa Batangas pa po ako nagturo. Kumbaga, taga Bicol ako, pero dumayo pa po ako ng Batangas para doon po magtrabaho. Pero after po niyan, na-realize ko na gusto ko pong magkaroon ng pera, gusto kong magkaroon ng savings. Although kumikita naman po ako monthly, sabihin natin 20 pataas, pero kulang pa po siya. Okay? Alam ko sa mga attendees natin dito, marami pong mga empleyado na medyo nakaka-relate sa akin. Or kumbaga 100% na makaka-relate talaga. Kasi kahit empleyado ka, empleyado, OFW, same lang naman po, 'di ba? Same lang naman po tayo. And then syempre, dumating sa point na sabi ko may kulang and sabi ko maghanap kaya ako ng ibang opportunity na pwedeng makatulong sa akin. Kasi yung actually passion ko yung pag-teach pero naghanap ako ng bago. And ang good news noon, na-involve po ako sa isang negosyo. Okay, so from the title pa lang natin na bakit kailangan i-pursue yung business. Ako po, isa na din po ako sa patunay na bakit empleyado na ako, naghanap ako ng negosyo. Okay, actually, iniwan ko talaga yung profession ko para po sa business. Okay, so next slide po tayo. Ayan, so kung makikita nyo dito sa lahat ng attendees, ayan, so 49 attendees tayo, maganda guys. I-suggest ko po na i-share nyo po yung link natin para mas marami po tayong matulungan and magkaroon ng knowledge about sa opportunity na ginagawa natin. Ayan, nasa 50. And I think dadami pa yan. Mas maganda i-share nyo po yung link natin. And then syempre, sa lahat ng attendees dito, alam kong mas marami pa po kayong matututunan. Okay? So dito sa cash flow quadrant na to, ito pong cash flow quadrant, hindi po to gawa-gawa lang. Okay, ito po talaga yung pinag-aralan and base po talaga to. Actually, alam niyo naman mas yung iba, may mga knowledge na about dito, pero sa mga wala pa po, bibigyan po namin kayo ng information about sa quadrant, sa cash flow quadrant na to. So kung makikita nyo guys, meron tayong dito ang 4 na quadrant. E stands for employment, S naman self-employed, and then syempre B for business and I for investment. So ibig sabihin, ito po, nahati din po ito sa dalawa. Yung isa, nasa active income, and then syempre yung kabila naman po, nasa right side, passive income. So ngayon, alamin natin kung ano ba yung difference, yung pagkakaiba, di ba? Tinagalog ko lang. Ano yung pagkakaiba ng dalawa na income na yan? So dito sa 4 na yan, actually, same lang naman siya. Ito yung mga ways kung paano kumita ng pera, pero magkakaiba po yung result. Okay, pipili ka na lang kung anong result yung gusto mo. Ngayon, dito po sa active na income, meron po tayong tinatawag na no work, no pay. And then, syempre sa self-employed, dun po yan sa left na quadrant. Ngayon, ang tanong, ikaw ba yung naandito sa quadrant na to na kapag wala kang trabaho, wala rin pumapasok sa yung pera? Okay, patype naman ng number 1 kung nasa quadrant kaya, nasa left side ka. Sige nga, parang lahat na nasa business, ayun, meron pa. Ayun, so ibig sabihin, marami pa pong nasa left quadrant. And wag po kayo mag-worry kasi darating po yung time na makakalipat po kayo sa kabilang quadrant. Okay? So ngayon, explain ko pa po, ibig sabihin dito sa active income, no work, no pay, ibig sabihin, sa mga empleyado, ako po, danas ko na din yan. Dati nung nagtatrabaho ako, kapag hindi po ako pumasok, automatic, di ba wala kang sahod? Di ba? Wala naman tang maswerte, super lucky.
na kapag na hindi ka pumapasok, meron at meron pumapasok sa income, 'di ba? Medyo malabo-labo po 'yon. Ngayon, dito naman po sa passive income, nasa business and investment, ibig sabihin, no work with pay. Kabaliktaran naman po 'to nung nasa kabila, okay? Dito, meron po tayong tinatawag na leverage. Ibig sabihin po kasi ng leverage, kapag nasa business ka or nasa investment ka, minumultiply mo po yung sarili mo, yung effort mo, yung time mo sa tulong ng ibang mga business partners or ibang tao. Okay, ibig sabihin, dumarating po sa point na kapag nandito ka sa quadrant na to, nasa passive income ka, kahit wala ka pong ginagawa, okay, hindi ka pumapasok, meron at merong papasok sa yung income. Okay, kasi meron ka na pong tinatawag na leverage. So kung makikita nyo din dyan guys, merong 80,000 pesos monthly. So kapag naandyan ka po sa quadrant na yan, monthly may pumapasok sa yung income whether you like it or not. Okay, gusto nyo ba nun? Sige nga, kung gusto nyo ng ganon, monthly may pumapasok sa inyo, pa-type nga ng or pa-comment ng me. Ayun, napaka-active ni Marife. Ayun, ito bang ibang, ayan, si Coach Joni, nandito si Coach Joni. Hello po, Coach Joni. Ayan, so syempre, sino ba naman tayo? Mas maganda na nasa kabila kang quadrant, nasa right quadrant ka. Kasi gustuin mo man or hindi, meron at meron papasok sa income. Okay, so sabihin natin sa 100% na population sa buong mundo, sabihin natin dito sa Pinas, sa Pinas, out of 100 po, 95% po yung nasa poor side na population. Okay, so tanungin ko kayo, kung active lahat, titingnan ko sa comment section ha, alin po yung pinaka mas marami dito sa populasyon natin? Diba? Mayaman or mahirap? Mayaman or mahirap? Sige nga, patype nga. Ayan mga poor, English poor. Ayun sabihin, marami po talagang mahirap dito sa Pinas. Kahit nga hindi ka na mag-research, kitang-kita naman, 'di ba? So, dun sa 95%, yung mayaman lang din nasa 5%. Ibig sabihin, mas marami talagang naghihirap sa Pinas. Ngayon, ito na yung second question ko. Sa 100%, alin po doon or alin po yung pinakamarami? Nasa nagbi-business or empleyado? Sige nga po, para makita ko kung na-observe nyo, ayun, maraming empleyado, tama po. Ibig sabihin, okay, tingnan nyo to, i-analyze nyo. Sa unang question ko, saka sa pangalo, actually connected siya. Ngayon, marami ang mahirap kasi nasa employment po sila. To be honest, wala naman pong masama sa pagiging empleyado kasi doon po karamihan ng attendees natin, 'di ba, nasa employment. And ako din po. Dati po akong nasa employment pero nag-shift po ako doon sa pagnenegosyo. So, ibig sabihin, kung gusto nyo talagang mag-succeed sa buhay, kailangan pong nasa business ka. Okay? Willing naman ata mag-business lahat. Ayan. So, syempre pa next po, naintindihan naman yung dinidiscuss ko. Pa-type naman ng yes kung naintindihan yung sa quadrant natin, cash flow quadrant. Ayan. So, next naman, ang tanong dito, why business or entrepreneurship? So, yan, napakalaking big question mark yan. Baka yung mga attendees dito nagtataka, bakit pa kailangan mag-business? Actually, yun nga, mahirap mag-business sa iba, pero kung aralin mo, pwede naman. Ako, empleyado ako, pero hindi ko po linya yung pagnanegosyo, pero inaral ko siya. Ibig sabihin, yung word na entrepreneurship, skills po siya. Okay, pwede po siyang pag-aralan as long as willing ka. 'Di ba? Baka pumasok ka sa negosyo, hindi ka naman willing aralin, hindi ka naman willing gawin, useless po siya. Okay? Kaya ako na po nagsasabi sa inyo, kapag gusto mo mag-enter sa negosyo, dapat willing kang aralin and willing ka talaga magpagay. Ngayon, maraming students, empleyado, OFW, yung wala pong idea about dito, pero sabi ko, napag-aaralan siya. Ibig sabihin, para po to sa lahat. Okay? Kasi kapag nag-i-aim ka ng trabaho, dapat, nakapagtapos ka ng, nakapagtapos ka sa mamahaling paaralan, di ba? Sa mga kilalang school. So dito, kahit anong background pala na meron ka, pwede kang magnegosyo. Okay? So, yan pa, next po. Okay, so yan, kung nakikita nyo naman, kilala naman si Manny Villar. Kilala ba guys? Ayun, so si Manny Villar po, isa po siya sa
pinakamayaman dito sa Pinas. Ibig sabi nga dito, I think we could have grown faster if our citizens had been entrepreneurs. So, ibig sabihin, si Manny Villar po, isa po siyang negosyante, isa po siya sa pinakamalaking kinikita. Okay? Pinakamayaman. Ngayon, mas maganda, and advice ko po sa inyo, makikinig po tayo sa mga credible na tao kagaya niya. Okay? Kasi ako dati nung nasa empleyado ako, marami pong nagsasabi, marami nagsasuggest. Huwag ka mag-business, o baka scam yan, or baka mawala lang yan. Actually, hindi ko po sila pinakinggan. Bakit? Hindi naman po sila credible. Okay? Hindi po ganong buhay kung ano yung buhay na meron sila, hindi po ganon yung gusto ko. So ako po, nakikinig po ako sa mga kumikita po talaga and sa mga credible na tao. Kaya ang suggest ko po sa inyo, mas makinig po kayo, mas gawin niyo po yung business kasi yung mga nagsasuggest po sa inyo, mga credible na tao. Okay? So, okay pa next po. Ayan, sabi pa ulit dito ni Manny Villar. Okay, sabi ni Manny Villar, kung makikita niyo po dito, hindi ko na po kailangan basahin. Okay, bigyan ko lang po kayo ng insights about dito. So sabi ni Manny Villar, kahit pala OFW ka, kailangan mo din magnegosyo. Okay, baka magtanong yung iba, bakit? Bakit pa kailangan mag-business? Monthly, may kinikita na kami 50,000, 60, or sabi natin 6 figures sa mga first world country. Pero bakit pa namin kailangan mag-business? O baka nagtataka kayo, di ba? Ngayon, marami po kaming OFW na nakakausap na kada kausap po namin sa kanila, ang unang bungad po nila, paano gawin yung business kasi wala po silang pera. Wala po silang savings. Okay? So sa mga OFW po na naandito, alam ko po, 'di ba? Minsan ramdam din namin na wala po talaga kayong ipon. Kaya sinasuggest po namin na mag-business kayo. From Manny Villar na po nagsabi na kahit OFW kayo, kailangan niyo pong magnegosyo. Okay? Kung pagpunta nga sa ibang bansa, nag-take risk kayo, 'di ba? Lalo na dito sa negosyo, kailangan niyo din po mag-take ng risk. Kailangan niyo lang po lakas ang loob niyo kasi willing kayo or gusto niyo maging successful. Okay, malinaw ba? Okay, kung nakakasunod pa type nga ng number 2. Tingnan nga natin. Ayun, napaka-active. Ayan. So, next naman dito. Okay, so eto naman guys, kung mababasa niyo sa slide ko. Okay, the surest way to get out, to get out of the rat race. Ayan, rat race na yan. Yan po yung cycle na ginagawa ko po nung empleyado pa ako. Diba? Hindi ko siya favorite na cycle kasi nanawa din po ako sa ganyang cycle. Alam niyo po ba yung aside sa cycle na ito, share ko sa inyo, yung cycle na gigising, magtatrabaho, magpapahinga, matutulog, gigising, gano'n. Yun yung isang cycle. Ito naman, cycle din po ito na sinawaan ko na din po, di ba, iniwan ko na. Kasi kapag dumarating yung sahod, meron na po siyang mga apelyido. Alam niyo po ba minimin ko? Meron na po siyang, may mga parte na po siya, naka-divide na po siya, may division kumbaga, na eto para pangbayad, eto pangbayad din sa mga bills, sa mga utang, iba pang expenses, ganun po yung cycle or rat race na ayaw ko po. Okay, so kaya po, ayan, so aside po doon, yun nga, ang sabi, ano pinaka-surest na way para makaalis ka doon? Pinakasagot, ayan, nothing left after, ayan, pinakasagot po dyan, to be an entrepreneur. Kailangan mo pong magnegosyo, kailangan pong negosyante ka talaga. Okay? Kasi kapag negosyante ka, sabi ko nga kanina, kung napakinggan nyo, meron na pong passive income na pumapasok sa inyo. Gusto niyo man or hindi, meron papasok sa inyo. So, hindi na po kayo mamamroblema sa mga expenses, hindi na po magsa-cycle na ganon na pambayad lang po sa utang. Kasi minsan, paparating pa lang yung sahod na mamamroblema na kayo. Diba? So, kailangan po talaga nasa business ka. Ayan, so next po. Okay, so the surest way ulit, na tayo sa paputong na idea, ano po yung pinaka-surest way to get out of the rat race? Sabi dito, the role of entrepreneurship in ending poverty and homelessness. Ayun. So, ngayon, sabi dito, for example, nasa 60, sabi natin 95% ng population yung nasa employment, nasa mahirap. Ngayon, kung gusto mo makatulong, 'di ba? Kung gusto mo mag-succeed, maalis dun sa life na yon, kailangan mo pong mag-business.
sabihin natin 95 na katao, di ba? Yung naghihirap. Kung gusto mong mabawasan yon, ikaw mismo magnegosyo ka. Nang sa ganun, mabawasan yun. At syempre, makakatulong ka na din sa lipunan. And kapag nagawa mo na yun na ikaw lang mismo, ang next naman na goal mo, di ba, nakatawid ka na, ikaw naman yung nasa negosyo. Ang goal mo naman, mabigyan sila ng knowledge na yung mga naiwan doon na 94, kailangan din nilang magnegosyo para makaalis sila sa sitwasyon na meron sila. Okay? So, aside dyan, okay, ayan. So, sabi ulit dito ni Manny Villar. Si Manny Villar lagi natin binibida kasi siya po talaga isa po sa mga credible. Okay? So, sabi ni Manny Villar, many graduates complain that it is difficult to get a job these days despite having a diploma. So, the solution is to create your own job and create job for others. So, be an entrepreneur. So, ibig sabihin, eto, makikita nyo naman sa minsan sa mga nasa paligid nyo, marami pong nakapagtapos, maraming may mga degree, yung iba po, mga cum laude, may mga talaga yung napagtapusan nila. Pero guys, kung i-summarize nyo po, titingnan nyo lahat, konti lang po yung na-hide na. Ibig sabihin, marami pa po talaga yung wala pa pong job. Yung iba, meron namang job, pero mismatch. Ibig sabihin, iba yung hindi connected yung course na natapos nila sa job na meron sila ngayon. So kung ikaw, isa ka sa attendees na wala kang trabaho, okay, ang suggestion ni Manny Villar, magnegosyo ka. Huwag kang papayag na, yung iba na nagsasabi, kamusta, wala ka pang trabaho. Yung iba nagsabi, wala pa akong nahanap, wala pang nag-hire. Ang sinasuggest po namin, okay, na wag kang mag-aantay kasi hindi po siya lalapit sa'yo. Ikaw mismo maghanap ka ng opportunity. Kasi malay mo, hindi ka binibigyan ng trabaho kasi hindi ka para doon. Malay mo, para ka talaga sa negosyo. Okay? Malinaw ba? Ayan, okay, that is true. Ayan, hello, Coach Ninita. Ayan, so pa-next po. Ayan, so kung makikita nyo dito, guys, no work, no pay, game plan to financial freedom. Ngayon, balikan natin yung mga dati, lalo na mga na din tayo, nasa mga empleyado. Ngayon, kung titingnan nyo dito, meron pong 2 years na preparatory, diba? May mga, diba, mag-school ka pa lang. Tapos 12 years po doon, grade school ka. Meron ka din ilalaan na 4 years para sa college. Yung iba, pag ibang course po, ilang years din po yun sa college, medyo matagal. Ba, gusto mo ba ng ganon? Kasi ako, gusto ko mas mapadali para makahanap agad ng trabaho. Pero dito, kung isusumatotal nyo po yan, nasa 18 years po yung time na kailangan nyo pong invest. Okay, doon sa time na yon, sa loob ng 18 years na yun, hindi lang po time yung in-invest nyo, pati po pera. Pera po involved dyan. So, sabihin natin yung money investment dyan, sabihin natin 2 million or kulang-kulang 2 million. Okay? Kung yung iba makakarelate dito kasi sobrang tagal mo pinag-effortan, ilang years ka nag-invest, pati yung parents mo, di ba? Nag-invest din sa'yo ng pera. And then syempre, pero after mo makapaghanap ng work, yung minimum na kinikita mo lang monthly to 20,000 per month. Okay? Pero, good news yan, yung iba dyan hindi pa inaabot yung 20,000 per month. Diba? Sino dito yung kumikita ng below 20,000 per month? Baka meron pa dito, diba? Para at least magkaroon ka ng knowledge na kailangan mo talaga mag-business. O parang wala kumikita ng 20K, parang nasa 20,000 pa taas yung kinikita. Ayan, very good. Ayan. So, syempre, dito, sa slide na to, syempre, ang sasabihin ko sa inyo, ako, same lang to sa akin ha, i-connect ko lang sarili ko. Kasi ganyan po yung in-invest ko, ganyan po yung ginawa natin. Pero, yung kinikita natin monthly, 20,000. So, kung isipin mo, hanggang kailan ka magtatrabaho para matumbasan, di ba, yung effort na binigay or yung pera na na-invest sa'yo. Super tagal. Okay, so, ayan, 20,000 per month. Kung hindi mo talaga yan, 8K. Di ba, 8K, yan, 8K lang monthly, pataas pa yung gastos. Yung ganyan ng sahod, pero yung expenses mataas din, di ba? Napakalungkot naman pag gano'n. So, ayan, next slide natin, para mas mabigyan kayo ng idea. Okay, kung titingnan nyo dito, di ba yun sa Pinas? Ngayon, sabihin natin nasa abroad. Sabi ng iba,
wala silang naipon, wala sila, yung sahod dito sa Pinas super mababa lang. So yung thinking ng iba, punta sila ng ibang bansa para doon magtrabaho. Ngayon, magtanong ka ng ibang OFW kung magkano yung nasa-save. To be honest, same lang din naman po siya. Same lang din wala. Kasi bakit? Kapag nasa ibang bansa ka, okay, kapag nasa ibang bansa ka, yung mga gastos, kung ano natin siya sa Pinas, ganun at ganun lang din siya. Babayad ka na, mag-send ka ng pera sa family members mo dito sa Pinas. Okay, may mga iba pangkain, 'di ba? Pang grocery, mga pangbayad sa kuryente, sa kung iba pang mga expenses, ganun at ganun lang din. Pero kung ako sa inyo guys, yun nga, wala namang masama na nasa ibang bansa ka. Pero ang sinasuggest namin dito, kung ayaw mong bitawan yung pagiging OFW mo, pwede ka naman magdagdag, idagdag mo tong business nang sa ganun maging solusyon siya. Okay? So, ayan po. And then, syempre, ito yung tatanong ko sa inyo. Okay, ang tanong dito, nakakapsalak yan para at least, ramdam nyo. Ayan, so will you sell your eyes for 1 million pesos? Baka may willing dito. Sige nga. Ayun. Sige nga, baka may willing dito. Meron ba? Pa-type ng yes kung willing kang ibenta yung mata mo ng 1 million. Pa-type ng no kung ayaw mo ibenta yung mata mo ng 1. Oh, meron nag-type ng yes. Ayan. So sa akin, hindi ko pa siya ibebenta kasi grabe naman, kahit 1 million yan or 2 million, hindi mo siya ibebenta. For 1 million! Pero nag-agree, pero hindi. Okay, siguro hindi lang niya masyadong na ano pa. Ayun, dito guys, maraming nagsasabi na no. Bakit? Kasi, syempre, mata mo yan. Kapag nawalan ka ng mata, ano na yung mangyari sa'yo? 'Di ba? Kung may mga nakikita kang bulag, 'di ba? Hindi mo na pinangarap na maging ganun ka. Kasi iba po yung buhay. Kapag kompleto ka, meron kang mata. Okay? So, dito, ayun, no to eye selling. Ayaw nila magbenta ng mata. Grabe, ang active na mga natin, participants. Ayan. So, syempre, hindi natin ibibenta yung mata natin kasi tingnan natin. Sige, next mo po. Ayan. So, sabi dito, 'di ba 'pag empleyado ako kasi, 'di ba, nasabi ko na sa empleyado, inulit ko lang din. Nung nagtatrabaho ako before, sa hindi lang mata, 'di ba, kumbaga hindi lang kamay, kundi buong katawan natin, binibigay talaga natin yung effort para sa work natin. Pero kapag ibebenta yung mata, ayaw na ayaw mo. Okay? Minsan maano ka, mapapaisip ka na sobrang pagod mo sa work, pero hindi worth it, 'di ba, yung ginagawa kasi wala ka pong naipon. Okay, so sabi dito, I'm totally fine working extended hours since this is my passion. So marami din nagsasabi na willing daw sila. Ako nga, nag-overtime pa. 'Di ba? Kasi sabi ko, passion ko. Pero pag umusapan natin, yung pag-OT mo, pag-overtime mo, wala ng bayad, 'di ba? Minsan hindi ka nagaganahan. 'Di ba? Kasi pag sinabi kasi nating passion, guys, pag sinabi nating passion, ibig sabihin kahit hindi ka binabayaran, okay, kahit hindi ka binabayaran, gusto mong gawin yung isang bagay. Okay, yun po yung passion. Okay, so next natin. Okay, so yan naman, meron po tayong 9 most common regrets people have at the end of the life. So meron po tayo ditong mga regrets, okay? Isa-isahin ko po yung regrets na to. Number 1, they wish they had been more loving to the people who mattered the most. Okay? They wish they had been a better spouse, parent, or child. Pangatlo, they wish they had not spent so much time working. Marami nagsasabi na dapat sana yung oras ko hindi ko na ginugugol sa pagtatrabaho. Okay? So, pang-apat, they wish they have taken more risk. So, sabi ng iba, dapat sana pala nag-take risk na ako. Okay? So, pa-next po. Okay, proceed tayo sa number 5. Ayun. So, they wish they had been happier and enjoyed life more. They wish they had lived their dreams. They wish they had taken better care of themselves. Number 8, they wish they had done more for others. They wish they had chosen more meaningful work. Ibig sabihin, maraming regrets sa buhay. Okay, yan ang mga regrets na yan. To be honest, kapag nangyari na po, hindi mo na po siya mababalik.
So napaka-importante po ng mga decisions natin sa buhay na dapat hindi tayo dumating sa point na maraming regrets. Okay? Maraming regrets. Okay? So next po. Ayan. So lahat po yun requires one important component to be possible. So ang pinaka ano po dyan is time. Okay? So time po is very important kasi nga sabi ko nga yung time po kapag nakalagpas na po siya or nangyari na, hindi mo na po siya mababalik. So kailangan po natin ipahalagahan yung bawat oras, lalong-lalo na kapag malakas ka pa. Mas maganda ibigay natin yung time natin sa pinaka gusto mo talagang gawin. Okay? So next po. Ayan. So, sabi dito, kung makikita niyo yung nasa picture, 'di ba? Problematic si nanay. Ay, kung makikita niyo sa picture, napakasad ng lola na yan kasi marami po siyang, kung makikita niyo dito, sayang and full of regrets. Ibig sabihin, marami siyang regrets sa buhay na dapat sana ginawa niya nung malakas pa siya. Okay? Kayo lang naman yung pipili dyan kung ano ba yung gusto mo. 'Di ba, saan ka ba pupunta? Do'n ka ba sa sobrang saya ka or do'n ka sa maraming regret sa buhay? And yun nga, mas maganda na nagte-take risk ka kasi yung iba, marami akong napapakinggan na ayaw nilang mag-take ng risk, 'di ba? Ayaw nilang mag-take ng risk and ayaw nilang ma-fail. So, hindi talaga mafe-fail yung isang tao kung hindi nagte-take ng risk. Actually, sa pagte-take ng risk, do'n mo mata-test na kung willing ka talagang maging successful sa buhay. Kaya lahat ng opportunity na dumarating, 'di ba, ginagrab mo. Kasi malay mo mag-work, eh di syempre mabubuhay, kumbaga ma-experience mo na yung buhay na gustong-gusto mo. Okay? So, next, as yung kapalit naman diyan, okay, dun sa sayang and full of regrets, meron dito, nakikita niyo sa picture na yan, ba, yung mag-asawa na super happy, buti na lang and grateful and fulfilled. Ibig sabihin, sa age na ganyan, ang pinaka meaning lang naman yan or pinaka message, buti na lang sa lahat ng naging desisyon nila tama. Okay? Lahat ng desisyon nila nag-succeed. And buti na lang lahat ng mga opportunities tinry nila. Okay? So, mas maganda, gagawin mo yung lahat. Dito kasi ginawa na nila lahat, super grateful sila. Ikaw lang mamimili, alin ba yung buhay na gusto mo? Doon ka sa maraming regrets? Okay? Or doon ka sa buhay na super fulfilled? Sige nga, pa-type nga kung fulfilled or doon ka sa regrets. Ayan, sige nga. Ayan, so ibig sabihin, kapag tina-type niyo siya, lalong-lalo sa nagta-type ng fulfilled, mas maganda na gagawin mo talaga siya. Or doon ka talaga sa desisyon na makakatulong talaga sa iyo. Okay? So, next po. Okay, so sabi dito, passive income will give you the ability to save time in the future. Ibig sabihin, dun sa quadrant na nabanggit ko kanina, dun sa business and investment. Okay? Dun sa passive income na kahit no work with pay, makakapag-save ka na po dun ng time. Kasi, syempre, kapag nagtatrabaho ka, ikaw at ikaw lang yung mag-effort, di ba? Napapagod ka. Dito, mas marami ka nang masisave kasi, ito, imagine niyo na lang, ang best example ko na lang dito. Halimbawa, kapag nag-empleyado ka, marami kang na-save, tapos matanda ka na, doon mo palang enjoy yung pera. Okay, pwede namang dito pa lang, ganitong age nyo pa lang, okay, pwede nyo na i-work out nang sa ganun, mas maraming time ka na masisave and ma-enjoy mo talaga yung pera and yung time na magkakaroon ka. Okay? So, next po. Okay, so kung makikita nyo naman dito, merong dito ang 0 age, 25 years old, 65 years old, and 90 years old. So, ang sinasabi po dito, meron po tayong income generating years. Okay, or tinatawag nating prime years. Ibig sabihin, pag sinabi nating prime years, ito po yung kalakasan nyo. Ito po yung time na ikaw po nagtatrabaho ka, nag-generate ka ng income. Yan po, years na yan from, sabihin natin 25 to 65 or dun po sa age na yon, sa coverage na yon, dun ka po talaga nagtatrabaho. Okay? So, dapat, yan po kasi 2/3 of your life yan. Ngayon, mas maganda, sa age na ganyan, okay, dapat wino-work out nyo yung future nyo na. Para kapag dumating man po yung time, wala na kayong isipin na iba. Okay? Tapos, kung tatrabahuin mo lang naman yung pangarap, kasi meron ditong maraming pangarap, pero hindi nila
hindi sila naghahanap ng opportunity. Ngayon, merong mag-hire sa'yo para ikaw yung magtatrabaho ng pangarap nila. Gusto nyo ba yon? Sige nga, sino ba yung gusto nun? Halos lahat naman ayaw ng ganon. Mas maganda, sa mga empleyado na nandito, alam ko, may mga amo pa po tayo, pero dapat tumating sa point na kayo na din po yung maging amo para yung tinatrabaho nyo naman, yung pangarap nyo. Okay? So, next po. Ayan. So, did you know at age 65, okay, ito po yung computation, 84% po broke. 8% still work. Ibig sabihin, still na nagtatrabaho. Tapos, 6% are well-to-do and only 2% are wealthy. Ibig sabihin, alin dyan yung gusto mong maging, alin ka dyan? Saan ka ba dyan kasali? Doon ka ba sa broke? Doon ka sa still na nagtatrabaho? Well-to-do? Or doon ka sa mayaman? Okay, sa'yo lang naman nakadepende lahat. Ikaw lang naman nagagawa ng success mo. Kaya mas maganda, ikaw magde-decide, ikaw mag-workout. Okay? So, next po. Ayan. So, sabi dito, the solution is to build a business that will produce passive cash flows. Sabi ko nga din kanina, actually naulit ko lang din siya. Sabi nga dito, dapat magkaroon ka talaga ng business na merong passive na cash flow na kahit gustuin mo man or hindi, di ba? Tatrabaho ka man hindi, meron at merong pumapasok sa yung income. Okay? So, dito, ayan, meron tayong traditional business na sabi ko kanina 80,000 monthly. Ito naman, meron naman ditong income na pwede umabot ng 100,000 monthly. Ito, pwede kang kumita ng ganito kung may traditional business ka. Okay, ano yung mga traditional business na pwedeng kumita ka ng 100,000 monthly? Pwede pong restaurant, okay? Pwedeng restaurant, pwedeng laundry, grocery, coffee shop, pwede po yun. Pero ang ilalabas mo po doon na puhunan, 2 million, 1.5 million, 1 million, 1 million. Ibig sabihin, pwede ka naman mag-traditional business. Nang sa ganon, meron kang 100,000 na income monthly. Pero, ang tanong, meron ka bang pera or meron ka bang pang-invest na ganyan kalaki? Na mga nabanggit ko na 2 million pababa. Okay, kung wala, okay lang naman yan kasi meron pa rin business na pwedeng makatulong sa inyo kung wala kang ganyang amount na kalaki. Okay? Kung magta-traditional business ka naman, meron din po tayo ditong i-consider. Ano yung mga kailangan natin i-consider? Kailangan mo po maganap ng tamang location, okay? Kung saan mo itatayo yung negosyo na gusto mo. Yung brand, kailangan mo din pag-isipan yon. Magkakaroon ka din ng mga suppliers, mga empleyado na magtatrabaho dun sa negosyo na naisip mo, accounting, business permit, operational expenses, and advertising. Ibig sabihin, aside dun sa mga puna na sinabi ko, kailangan mo din po ito i-consider. So, marami ka pa pong aasikasuhin. Okay? So, aside dyan, and meron din po ditong, sabihin natin, meron din ditong competition. Example ko dito, tindahan. Sabihin natin ako or kayo, 'di ba? Sabihin natin kayo, may yung isang tao nakaisip ng negosyo, nagtayo siya ng tindahan, okay, para kumita siya ng pera kahit papaano, pa konti-konti. Pero after kasi ito talaga, nangyari po talaga to, 'di ba? Reality po talaga to na after mo magtayo ng isang negosyo, kinabukasan, ayan, meron na din po mga negosyo kagaya ng business na tinayo mo. Okay? Kasi kahit saan ka pumunta, nagtayo ka ng tindahan. Kinabukasan or after 1 week, good news niyan kasi yung kapitbahay mo, ganun dun po yung business. Kasi gusto niya din po kumita. 'Di ba? Maraming ganon. Sabihin natin, nagtinda ng mga street foods. After na ilang, meron din. Okay? So, balik tayo dito sa tindahan. So, ibig sabihin, kapag nagnenegosyo ka, marami kang i-consider yung mga nabanggit ko kanina. Then, syempre, i-consider mo din yun. Yung mga ka-competition mo din, di ba? Yung mga ano din ng negosyo na kagaya mo. Ngayon, dun sa business, yan po tayo. Ayan. So, after yan, may mga malalaking kumpanya po na nag-iisip po talaga na yung mga, halimbawa, yung mga malalaking kumpanya, ito po guys, familiar naman, Pure Gold, Robinson, and SM. So ngayon, yung mga tindahan na maliliit na katabi, sabihin natin SM,
bawa, tinayo yung SM, tapos sa paligid niya, marami din pong tindahan or malapit dun sa SM. Ngayon, syempre, ang thinking ng karamihan, mas pipiliin nilang bumili sa SM kasi lahat ng kailangan nila naandun na. Okay? Tapos syempre, ang good news dyan, kapag nasa SM ka or nasa malaking mall ka, aside sa naandun na lahat ng kailangan mo, 'di ba? Malamig pa. Tama ba? Sino dito yung pumupunta ng mall kasi malamig? 'Di ba? Syempre, mas pipiliin talaga nila mall. So, marami ka talaga i-consider once na nagta-traditional business ka. Ngayon, ayan, dito naman, sabihin naman natin franchising or franchise. Yan, me. So, sa franchising naman, ayan, meron ditong familiar naman ata kayo dyan sa Mang Inasal. Mang Inasal, nasa 12 million. 12 million, ayun. So, sa 7-Eleven, may 2 million. Jollibee, may 40 million. Ayun, ngayon, pag nagpa-franchise ka, marami ka din i-consider. Okay, sa kikitain mo na yan, marami din pong kaltas dyan. Yung sa dun sa location, and then syempre, dun sa mga empleyado na papasahurin mo. Okay? Ayun. So, sa global daw, shopping. Ayan. So, aside dyan sa franchising natin, hindi din po siya madali. Pwede din siya pag-aralan, pero kung makikita nyo, malaking puhunan din yung kailangan ilabas. Kaya wala naman po masama, lalong-lalo na kung mayroon kang pera na ganyan kalaki. Okay? Pero kung wala, meron at meron din po tayong solusyon dyan. Okay? So, dito, kung familiar po kayo kay Donald Trump and Robert Kiyosaki, Donald Trump and Robert Kiyosaki published a book recommending network marketing is a powerful, reliable business. Ibig sabihin, kahit silang dalawa pala, ang inaano nila sa mga tao, ang ina-endorse nila, mag-network marketing. Okay? Aside dyan, ayan, aside kay, ayun, eto naman si Richard Branson. Ibig sabihin, eto si Richard Branson, sabi niya, so I am tremendous believer in network marketing. So I'm a great believer in entrepreneurs. So I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world. So, ibig sabihin, kahit sila, yung mga nabanggit kong tatlo, di ba, mga successful na din sa buhay, ang ini-introduce nila sa atin na ang gawin natin is maging negosyante or mag-business. Okay? So, kung makikita nyo dito, siguro kilala nyo na din to ng mga mentor natin. Okay? Yan po yung mga direct mentor namin. Mentor Jessica May Peralta Rosal and mentor Jerwin Peralta. Dati din po silang OFW kagaya ng mga attendees natin. Okay, magkano yung kinita nila last year? Kinita nila na combine po na 5 million. Kasi kay Mentor Jess, kinita niya po nasa 3 million. Mentor JP, dati din po Seaman, kinita din po nasa 2 million. Ngayon kapag kinambine po yun nasa 5 million. Ibig sabihin, ganun po kalaki yung pwedeng kitain din natin. Okay, ano yung nasisave dyan? Nasisave po nila time. Kasi kapag sabihin natin wala sila sa negosyo, kapag nagtatrabaho sila, nasa ibang bansa sila, yung 5 million na ganyang income, ilang years pa po nila yan i-work out. Pero dito po, ang good news po niyan, 1 year lang po nila win-work out, 1 year lang nila binigyan ng effort, pero ganyan po kalaki yung kinita na magkapatid. Okay? Gusto nyo din ba ng ganyan? Sige nga, kung gusto nyo din ng ganyang income, patype naman ng me. At tingnan natin kung andito pa lahat. Ayun, marami pa. Ayan. So, syempre, next natin. Ayan. So, sabi dito, gusto ko ng simpleng buhay. Actually, marami nagsasabi ng gustong simpleng buhay, pero marami din talaga yung, yung iba kasi, iba't iba yung, pagkakaintindi nila ng simpleng buhay. Yung iba, okay lang sa kanila na nakakakain ng 3 beses, 4 na beses sa isang araw. Diba, okay na sa kanila yun. Yung iba, okay lang na makapagtapos sa pag-aaral. Pero guys, yung simpleng buhay kasi, kapag wala ka talagang problemahin, kapag marami kang pera. Kasi ang pinaka gumagalo lang talaga sa mundo natin, pera, di ba? Lahat ng bagay, kapag may pera ka, doon siya nag-work. Kung gusto mo ng ganito, mabibili mo siya, di ba? Makakapag-help ka sa maraming tao kapag marami ka ding pera. Ngayon, ang dito, kung gusto mo ng simpleng buhay, sabi nga, wala namang simpleng buhay. Pero, pipili ka na lang kung ano ba yung gusto mo. Okay, ako kasi ayoko, sabi natin gusto ng simpleng buhay, pero doon ako sa simpleng buhay na marami akong pera.
Okay? Kasi marami ang pwede kong mapuntahan, mas maraming time yung may enjoy ko. Okay? So next naman dito, ayun. So we are offering you life with options. So sa buhay natin maraming options. Ikaw na lang yung pipili kung anong path yung gusto mong tahakin. Okay? Pwede kang mag-empleyado lang, pwede kang magnegosyo, or sa mga empleyado na nandito, wala naman po masama. Pwede ka naman pong tumawid, di ba? Pwede kang pumunta sa pagnenegosyo kasi lahat po ng bagay na pag-aaralan, and ang good thing naman dyan, kapag nag-business ka, lalong-lalo na sa opportunity na sinishare namin, hindi lang po isa yung tutulong sa'yo, kundi marami po, okay? Marami pong community yung mag-guide sa'yo dito. Okay, so Ayan. So, you just made the best financial decision in your life. So, once again, alam ko marami kayong natutunan. Marami nga ba? Patype naman po na I'm learning kung marami po kayong natutunan. Okay, sa topic natin ngayon. Ayun, marami. Ayan. So, I think, thank you so much sa nakapag-attend. And sa mga nag-share din po ng link natin, marami din po kayong natulungan and nabigyan ng kaalaman na mas kailangan po nating mag-business. Okay? So, ibabalik ko na po ang ating spotlight sa ating napakapoging host, kay Coach Ralph. So, thank you so much, Mentor Irene, for that wonderful discussion. And syempre, isa sa mga naintindihan ko kay Mentor Irene, lalong-lalo na pina-last message na. And in our industry, in our community, we are giving you a life and option. And of course, ang pinakang nag-touch up sa akin, yung about sa oras. Kasi our mentor said, you will always know how much time na meron, how much money na meron ka, pero hindi natin alam kung ilang oras na ang meron tayo sa mundo na to. Kaya always grab opportunity na binibigay sa atin regarding man kung nasaan ka man at kung ano man ang pinagkakaabalahan mo right now. So of course, once again, okay lang ba na bago tayo mag-proceed to our next speaker, na bigyan natin ng milyong-milyong palakpak si Mentor Irene dyan para ba nating salubungin na napakadaming palakpakan si Mentor Irene dyan. So ayan, thank you so much Mentor Irene. And of course, we are right now 54,000 Zoom participants in our tonight's event. And of course, shout out to my business partner na from Australia. So, Mami Grace, hello po sa'yo. Welcome to our event. And yun guys, gusto ko lang malaman kung ready na ba talaga ang lahat. Okay lang ba na iparamdam natin sa next speaker natin na we are ready by typing I am ready. Yun. So, okay lang ba makita ko dyan yung mga ready na talaga? Can you please type, I'm ready? So, sobrang dami na ng ready. So, of course, bago ako magtuloy-tuloy, bigyan ko lang kayo ng konting background about sa ating next guest sharer. So, isa rin naman po siyang former OFW for 2 years sa bansang Hong Kong. So, right now, by doing this business, right now, part na po siya ng Technocrat Top 50, one of our Silver Executive Prime, and of course, one of the rising star of our community. Without further ado, bigyan natin ng milyong-milyong palakpak, si Mentor Yarika Moico. So, we are the warriors who learn to love the pain. We come from different places, but have the same name. Cause we were born for this. Thank you so much, diba, sa napaka-pogi nating host, and at the same time, diba, sa DJBiz community, it's a big privilege po na makapag-share po ako dito ng aking journey sa negosyo na ginagawa po natin right now. Ayan. So, hindi ko na rin po papatagalin pa, diba? So, let me know po if loud and clear po ako sa inyong lahat. So, patype naman po ako ng number 8. Ayan, so kung okay na and naririnig po, okay, so okay naman daw. Ayan, so di ko na rin po papatagalin pa, di ba? So, paano na po ako tech ng aking slide? Ayan, so clear naman po sa inyong lahat. So by the way, I'm Yarika Comela Moico. Yes, tama po ang ating host. I'm a former OFW from Hong Kong, di ba? So nagtrabaho po ako doon for almost 2 years. Di ba? And right now, because of this business na ginagawa natin, full-time ko na po
na ginagawa tong negosyo and nakapag for good na rin po ako because of Technocrat community. And isa na rin po tayo sa 6 figures income earner, di ba? Dito sa sa negosyo natin. And isa na din po ako sa Rising Star. Ayan, so next po. Like, ayan, next. Ayan. So, yan. Bago po ako ma-involve dito sa negosyo na ginagawa ko po ngayon, di ba? So, ito yung naging background ko. Okay, so caregiver po ako at the age of 25 years old. Sinaba ko na po yung mundo ng pagiging OFW. So dito po naranasan ko yung hirap, yung pagod, yung sakripisyo, di ba? Yung lahat po ng effort na ginagawa ko sa trabaho para lang po kumita ng pera. Diba? Para lang po may pangsustento po ako sa mga magulang ko, sa pamilya ko. So lahat po ng hirap, ng sakripisyo dito po naranasan ko. Parang isang bangungot sa akin na napunta po ako sa ibang bansa. Ayan, so na-involved din po ako dito sa negosyo natin. It's because of my mother. So yung mama ko po kasi, former OFW din po siya sa Hong Kong for almost 16 years. So 'di ba, yung kahirapan po napapamana yung kahirapan napapamana sa atin. So, what more pa yung naging trabaho ng mother ko. So, di ba, 16 years po siya nagtrabaho sa ibang bansa. Yun din po yung nakuha ko. So, naranasan ko po maging isang katulong. So, sobrang hirap po talaga para lang kitain ko yung pera na ipang support din sa family ko. So, yun, nakita ko yung ganitong opportunity kasi yung mother ko po, siya po talaga yung nakakita nitong negosyo natin through Facebook. So, habang nag-i-scroll yung mother ko, okay, may nakapag-present din sa kanya na isang admin. And then, hindi niya na kayang aralin yung negosyo na meron po tayo kasi 50 years old na yung mother ko. And ako po yung kanyang sinabak dito sa negosyo. Sabi niya, anak, ikaw yung umintindi nitong negosyo, gusto kong magnegosyo. So, sabi niya, nakikitaan naman daw niya ako na kaya ko. Di ba? Kasi bata pa naman. So, sinubukan lang namin. Naghanap po kami ng paraan para po, di ba? Para po sumali dito. Kasi lahat po talaga ng bagay kapag ginusto natin, nagagawa natin ng paraan. Wala nang rason, wala nang ibang dahilan, di ba? Para hindi ako sumali dito. Kasi nakita ko yung ganda ng negosyo. Naintindihan ko yung ganda ng negosyo. Sinubukan ko lang din. Although 50-50 tayo nung mga panahon na yon, di ba? 50-50 talaga, hindi po ako, never pa kasi kami nag-try ng mother ko na sumali sa mga online business. So, ang ginawa namin, sige, try namin, subukan lang namin. Kung may mangyari, it's good, di ba? Blessing. Kung walang mangyari, anytime naman po, pwede po akong bumalik sa ibang bansa para magtrabaho po ulit. Pero, ito po yung naging life transformation ko. Nung ginawa ko po ito, sinubukan ko lang yung negosyo natin. So, next slide. Ayan, so because of Mentor Joseph Lim, okay, natulungan po nila ako na makapag-for good din dito. Nagawin po yung negosyo as a full-time. Diba? And syempre, nagpapasalamat din po ako sa DGBiz community dahil dito, nakilala ko po yung mga mentors na nagagay din po sa akin. So syempre, nagpapasalamat po ako kay Mentor Jessica sa pag-invite po sa akin dito para makapag-share din po ako ng aking journey. Diba? Yung success story ko nung ginawa ko na tong negosyo natin kay Mentor Jerwin Peralta. Diba, isang OFW po silang dalawa, magkapatid. Diba? So, ayun, talagang naging idolo ko din yung mga tao na yan kasi sila po kumikita ng malaki dito sa community. Nakinig lang din po ako sa mga mentors na yan. At the same time, si Mentor Irene, diba? Si Mentor Irene, isa din po sa nag-guide sa akin. Yung mga mentors po natin, dahil sa kanila, kaya din po isa ako sa kumikita ng malaki dito sa community. So yung naging life transformation ko po dito, nakakapag-lifestyle na po tayo, which is hindi ko po yan naranasan sa buong buhay ko. Kasi nga po, bilang isang breadwinner, all out po ako ng all out sa pagtulong sa family ko. 35,000 yung sinasabi ko sa ibang bansa pero walang natitira. Pero dito, okay, nakakapag-provide na po ako ng mga branded na gamit. Nakakapag-upgrade na din po tayo ng gadgets. And at the same time, nakakapag-travel. Diba? Local pa lang sa ngayon. Pero syempre, darating tayo sa international naman. Ayan, so pa-next po. Yan. So, ito yung masasabi kong breakthrough ko po.
Okay, ginawa ko po itong negosyo. Actually, 7 months pa lang po ako dito. Bagong-bago pa lang po. Kakababa ko lang talaga. So, yun. Nangyari po, ito na po yung breakthrough ko ngayong December pa lang. So, may ginugol po kasi ako na mag 100,000, di ba? This December, and finally, diba? Yung updated or yung latest ko, hindi ko pa po kasi na-encode yung dalawa kong PIN. I mean, yung dalawa ko po na natulungan din dito sa negosyo natin. So, na-hit na po natin yung 200,000 income po natin dito as of mag-e-end po ang December. So, yung 2 weeks income ko po, which is 55,250 pesos. Okay, 2 weeks income ko lang po yan dito sa negosyo na ginagawa natin. Kasi sa ibang bansa, 1 week ko pong ginagawa, nagtatrabaho, nagkukuskos, di ba? Nagpapakahirap para kitain po yung 35,000 pesos. Pero dito sa negosyo na ginagawa ko, nakaupo lang po tayo, kumakausap, tumutulong sa mga kapwa ko OFW, local man po yan, saan sulok man po kayo ng bansa, OFW, di ba? Empleyado ka man. Even tambay, kung gusto niya at may pangarap din siya, di ba? Wala tayong exemption dito sa negosyo na ginagawa natin. So, yan yung naging result ko po dito. Span of 7 months, I hit 200,000 income. So, nag-100 na din tayo, nag-6 figures na din tayo ngayong December. So, thankful, blessed tayo na ginagay tayo ng Panginoon, di ba? And next slide po. Tek. Ayan, kung sa school hindi po tayo masyadong nare-recognize, 'di ba? Kahit anong ano natin, lagi tayong present, pero kung hindi naman tayo masyadong ganoon kagaling, 'di ba? So, hindi tayo masyadong na-awardan, pero dito po sa negosyong ginagawa natin, in-apply ko lang po na maging mas masipag. Kasi kung masipag na ako sa ibang bansa, sinipagan ko lalo dito sa negosyo kasi ano yung tinatrabaho ko? Sarili ko pong pangarap yung tinatrabaho ko, hindi na po pangarap ng mga ibang tao, 'di ba? So ito yung mga naging achievement ko habang tumutulong po ako sa mga kapwa ko OFW. Ito po yung mga naging achievement ko. So naging top 1 po tayo dito sa ating hub, 'di ba? Sa Icon Hub. At the same time, na-awardan din po tayo as Direct Master. Okay? Dito sa community. And then ito pa po yung mga get promo natin. So isa na din po ako sa nakakakuha niya. Naka-get 5 promo po tayo nung October and November, and meron po tayong direct na 8, di ba? Naka 8 directs po tayo, and awardan din po tayo as Hubber of the Month by November, naka 4 directs, and this December po, 4 na direct din po tayo ngayon. And then syempre, na-hit din po natin yung Get 3 promo. Hindi lang po isa, pero dalawa, nag times 2 po yung Get 3 promo natin. So dito, na-hit ko din po yung Wensias pa natin. So, eto yung nakakatawa guys, kasi ang na-experience ko lang po talaga, yung, kung alam nyo po yung naghihilot lang, di ba? Yung naghihilot na para sa albularyo lang po. Pero dito sa community, na-experience ko po na may nagmamassage sa akin na talagang therapist. Yun yung talagang na-experience ko na hindi ko po na-experience sa buong buhay ko. De syempre, ito pa po. Ngayong January 12, di ba? Isa din po ako sa nakahit ng ating Ocean Park. So, yan lahat ng yan, na-experience ko po dito lang sa negosyo na meron tayo. So, lahat po yan, paid, okay? Libre lang po ang lahat ng yan kasi every time po na meron tayong nahihit na goal, 'di ba? May mga pa-promo and incentive po sa atin, yung community natin. Ayan, so last message ko na lang po sa lahat ng nakikinig ngayon, sa lahat po ng nandito sa Zoom event po natin ngayon, okay? Huwag po kayong matakot na sumubok na gawin itong negosyo. Lalo na po kung hindi nyo pa natatry. Okay, ako kasi nilakasan ko lang loob ko. Umuwi ako dito sa Bicol, nag-full-time po ako, sinubukan ko lang yung negosyo na meron tayo. So para sa akin, wag din po kayong matakot kung yung pangarap nyo po is mataas. And syempre, as OFW, wala po talaga, hindi po talaga sapat yung isang source of income lang natin. Kailangan po talaga natin magdagdag at i-leverage po natin yung pera na pinaghihirapan natin sa ibang bansa. Kasi 'di ba, isipin niyo po,
na tumatagal at tumatagal kayo kakatrabaho kasi wala po tayong naiipon. So wag nyo na pong hayaan na mag 10 years pa po kayo kakatagal dyan sa ibang bansa, kakatrabaho, kakaserve sa ibang tao. Tapos end of the year, di ba, wala po kayong naiipon. So sa akin, wag po kayong matakot na sumubok, okay? Matakot po kayo kung tatagal kayo dyan sa ibang bansa na walang naiipon. So hindi mo rin naman po ito gagawin na mag-isa ka lang. Nandyan po yung mga mentors po natin na malulupet, di ba? Na kumikita ng malaki. Siyempre, kung gano'n sila kalupit, gano'n sila kagaling, gano'n din po yung mangyayari sa inyo. Okay? So, ibabalik ko na din po sa ating napaka-gwapong host, di ba? Thank you po, Coach Ralph. So, thank you so much, Mentor Jerica, for your very inspiring na kwento po na ibinahagi sa event natin for today's event. And of course, thank you so much for all of our attendees. And okay lang ba guys, bago tayo mag-proceed sa ating next na gagawin, okay lang ba na bigyan natin ng masigabong palakpakan for showing the appreciation sa pag-inspire sa atin ng ating guest sharer. Isipin nyo, isa lang namang former OFW na ngayon, isa sa mga natulungan ng digital-based community. And of course, this event wouldn't be happen. Siyempre, kung wala ang mga presence of our Mentor Jessica May, thank you so much for making this event possible. Mentor Jerwin, thank you so much for making this event possible. Kaya, siyempre, kung nagawa ng kasama natin sa Digital Best or to all of our attendees, ibig sabihin, kayang-kaya mo rin. So, kung nararamdaman mo na ikaw na yung next, pwede mo diyang i-type na I am next para ma-manifest natin siya agad. So, iyon. Sa mga nag-type ng I am next, syempre, 101% ikaw na po talaga yung susunod. And ngayon, so yung mga speaker po